minsan ang Panginoon ay tulad ang sarili niya sa mga hayop. To be a sacrifice. Ultimate sacrifice in the cross. Nayalin tulad siya. Prophesied in the Bible yung He is like a lamb, parang tupa, nadadalhin sa slaughter. Okay. Though, mayroon pang isang hayop na nayalin tulad sa Panginoon. Sabi ng Bible, He is the Lion of Judah. Kaya may mga silbi talaga ang mga nilikha ng Panginoon upang may pahatid niya, may parating niya ang kanyang mensahe. Okay. Ang Holy Spirit ay nahihalin tulad sa dove. Kaya ang Diyos ay proud sa kanyang mga likha. And for me, it reveals the wisdom and the glory of the Lord sa kanyang mga creation. Okay, so hindi niya lang ginagamit yung sarili niya for spiritual, to a spiritual analogy. Ang Diyos ay gumagamit ng mga likha niya. Kaya it involves yung mga hayop. Okay. Sometimes ang Panginoon ay gumagamit ng mga pananim upang may parating niya ang kanyang mensahe. Kaya my point is, may silbi talaga sa Diyos ang kanyang mga nilikha. May silbi. Hindi niya lang ginawa ito para magparami. Hindi niya lang ito ginawa dahil para may ibon na lilipad, mayroong isda na lalangoy, kundi nilikha niya ito sa kapahayagan ng kanyang karunungan. That's why I always worship God to His wisdom. Napakarunong ng Panginoon na bukod sa napakaganda ng mga nilikha niya, ito ay ginagamit niya sa atin para mapaggamitan niya ng halimbawa at may parating ang mensahe ng kaharian sa buhay natin. Kaya kung may silbi, kung ginagamit ng Diyos ang mga nilalang na ito
na mabababang uri, hindi ba't lalo na ipagmamalaki ng Panginoon at mamahalin at gagamitin yung mga nilikha niya na kinuha niya ayon sa kanyang wangis. Purihin ang Panginoong Diyos. Hindi kinuha ng Panginoon ang wangis niya. Sana napakagandang mga ibon na ito. Ang gaganda ng kulay nila. Magandang tignan. Mga ibang hayop, four-footed animals, hindi doon nilagay ng Diyos ang kanyang wangis. O mga hayop sa ilalim ng tubig, hindi doon. Ngunit sabi ko nga kanina, lahat ng nilikha niya na mas mabababang uri kaysa sa tao ay napakahalaga. Hindi lang mag-serve dito sa flow ng nature, kung hindi magamit ng Panginoon na may pahayag ang kanyang mensahe. Lalo na mahalaga, walang iba ang mga tao na nilalang ng Panginoon ayon sa kanyang wangis. Kaya nawa araw-araw, let's find it a beautiful day. Nawa tuwing umaga ay buksan ng Diyos ang ating mga kaisipan. Napakagandang buhay. Napakagandang araw na tayo ay mapaalalahanan na meron tayong wangis na ibinigay lamang sa atin ng Panginoon. Kaya enjoy natin ang buhay natin kasama ng mga mabababang uri na nilikha ng Panginoon. Sapagkat kung maayos ang kanilang kalagayan, nagagampanan nila yung kanilang gampanin bilang mga hayop. Okay. Nawa tayo lalo ay magkaroon ng magandang pangunawa araw-araw na kung itong mga mabababang uri ay may silbi sa harap ng Panginoon, lalong-lalo na tayong mga nilikha niya sa kanyang wangis. Kaya mabuhay tayo na mapayapa kasama nila. Okay. Mabuhay tayo ng masaya. O mga tao na nilikha ng Diyos sa wangis niya. At kung sakaling maisip natin, mabuti pa itong mga hayop, mabuti pa ito, mabuti pa sila, ay alalahanin nawa natin ang salita ng Panginoong Hesus noong sinabi niya na ang mga maya, kung hindi niya ipahintulot, ay walang malalaglag sa kanila. Walang mamamatay o walang mauhuli. Kung hindi niya
ipahintulot. Nabanggit rin niya, yun ay nagsasabi ng proteksyon na nasa kamay ng Panginoon. Nabanggit din ng Panginoon na sinasabi niya, kung itong mga maya na hindi nagtatanim, kung itong mga ibon na nilikha niya, mas mabababang uri sa tao, na hindi nag-aani, ay pinapakain. So that speaks of provision. Okay, yun naman ay provision. Kaya, ito na yung kadugtungan sabi ng Panginoon. Higit daw tayo sa mga maya. So, if the Lord managed to protect a sparrow, provide the needs of a sparrow, please think again. You are a creation of God na mayroong wangis ng Panginoon. Kung pinapahalagahan ng Diyos ang iba't ibang nilikha niya, mga ibon, halaman, mga gumagapang, four-footed animals, mga hayop sa tubig, mas lalo tayong iniisip ng Panginoon. Mas lalo tayong inaalala. Amen. Dahil hindi lamang tayo isang uri ng hayop na nilikha ng Panginoon, kung hindi isang uri na nilalang niya na aayon sa kanyang wangis. Kaya nga, alam mo ba kung gaano kakahalaga? Hindi pinangarap ng Panginoon at inasam ng Diyos na ang makasama niya sa buhay na walang hanggan ay ang mga hayop, ang mga ibon, ang mga isda, ang mga naglalakad na mga nilikha ng Panginoon. Kung hindi, ang langit ay bukas lamang at hinanda niya sa mga tao. Kaya ang langit ay naghihintay para sa mga uri ng nilikha ng Diyos na naaayon sa kanyang wangis. So let us enjoy life. Look at it as a beautiful day every day. Habang nakikita natin sa paligid natin ang mga likha ng Panginoon, nawa makita din natin ang magagandang bagay na ito na nagpapakita ng kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Mahal tayo ng Panginoon. Mabuti ang Diyos sa atin. At magandang plano ng Panginoon para sa kanyang mga nilalang. Maganda ang plano ng Diyos sa mga mababang uri ng nilalang. Kung hindi niya ito pinapabayaan, mas lalo ka. Mas lalo tayo. Na kanya pa tayong kailangang tubusin. Hindi siya bumaba sa lupa para kunin ang mga hayop na walang kasalanan. Hindi nagkasala ang mga ibon, hindi nagkasala ang mga
isda. Walang nagkasala sa kanila dahil wala silang kaisipan. Okay, mas pinili ng Panginoon na bumaba, tumahan sa mga tao at ialay ang buhay niya. Sa'yo, o anong klaseng nilalang tayo sa paningin ng Panginoon? Sa atin na makamakasalanan. O dakilang pag-ibig ng Diyos, isa lamang tayo sa kanyang mga nilalang. Ngunit, ibinigay niya ang kanyang sarili. Hindi dahil sa nagawa nating mabuti. O dakila ka, Panginoong Hesukristo, kundi sa ating mga pagkakasala. Ganun na lamang ang pag-ibig niya sa atin, sapagkat tayo ay kanyang nilalang na naaayon sa kanyang wangis. Salamat sa Diyos, hindi tayo naging mga lovebirds na magaganda, mga ibang hayop na magaganda, sapagkat hindi nila malulubos na maranasan ang pag-ibig ng Diyos. Ngunit tayo na nakakapag-isip, nakakaunawa, naway mabigyan pansin ito ng lahat ng mga tao, sa lahat ng nilalang ng Diyos. Sa iyo at sa akin lamang niya binigay ang kanyang sarili. Hindi dahil sa ating katuwiran, hindi dahil sa mga nagawa nating magagandang bagay, kundi sa ating kakulangan, pagsalangsang at kasalanan. O ganyan tayo kahalaga sa harap ng Panginoong Diyos. Mahalin natin ang Panginoon. Mahalin natin patuloy lahat at i-appreciate ang Diyos sa lahat ng kanyang nilikha. Okay? Kaya napakagandang mag-alaga, maging mga nilalang ng Panginoon. Dahil dyan natin nakikita ang creativity, ang wisdom ng Panginoon. Grabe ang karunungan ng Diyos. Nakakalula. Amen. Dahil ako talaga, I worship God. One thing na wino-worship kong Panginoon. Yes, of His power. Yes, of His glory. But by His wisdom, grabe. Kahit saan, sasambahin ko ang Panginoon. Sa karunungan niya, kahit sa mga insekto. Pag nakakita ko ng mga bagay-bagay na nilikha ng Panginoon, I will worship Him sa karunungan niya. Grabe ang karunungan ng Diyos. Bilib na bilib ako sa runong ng Panginoon. Kaya marami pa tayong matututunan dahil walang hanggan ang karunungan ng Panginoon. Salamat sa Diyos. What a beautiful day today, January 17, 2023. It's a beautiful day because of the Lord that makes things beautiful. Salamat sa Panginoong Diyos. Let us enjoy life. Enjoy life with other creation na ginawa ng Panginoon. Amen. At mabuhay tayo ng payapa kasama ng kanyang nilikha habang kasama din natin ang manglilikha. Salamat sa Panginoong Diyos. Salamat sa Panginoong Diyos. Ginawa niya tayong tao at tinubos niya tayo at ginagabayan, tinutulungan, pinagkakalooban ng pangangailangan.
mahalaga tayo sa paningin ng Panginoon. Kaya pahalagahan natin ang ating sarili sa harap ng Diyos. Ang ibig sabihin ay ilapit natin ang sarili natin sa Panginoon. Lalo tayong magtiwala at dumulog sa naglikha sa atin. The very best thing to appreciate the Lord is none other than serving Him. Wala nang ibang uri ng pagpapakita ng pagpapasalamat sa Diyos, kundi ang mabuhay sa mundong ito na naglilingkod sa Diyos habang nabubuhay. Sapagkat isang araw, lahat ng nilikha niya, lalo na tayong mga tao, ay haharap sa Kanya. Kaya magpatuloy tayo na kilalanin pa ang Panginoon, alamin ang lawak at lalim ng pag-ibig niya sa atin. Dahil tunay na tayong mahal ng Panginoong Diyos. So God bless sa ating lahat. Mapagpalang araw. Let us enjoy life. Enjoy it peacefully with other God's creation. And enjoy your life today, because indeed it is a beautiful day with the Lord. God bless you. God bless you. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo.